Morning mga paps, nandito na nga tayo. Mag-start na tayo sa trabaho natin. Papasok na tayo sa Plus Express. So ganito tayo, nagpe-prepare tayo para pumasok sa trabaho. Papunta na tayo doon sa hub natin. Ito na nga paps, dumating na yung truck natin. Dito na yung mga parcel natin. Ito mga paps, nagpipili na kami. Inaarisa namin yung panakbo namin papunta sa area namin para mas madali yung takbuhan. Kaya i-arrange natin yung mga parcel natin ganito po. Ayan. After nyan, papunta na tayo sa area. Medyo natin papunta ng Evergreen. Dito sa Evergreen na maganda ang area ng Evergreen, tahimik ang lugar, pero hindi natin inasahan na may pangyayari na hindi maganda. So ito, papunta na kami doon. Pero bago nangyari yun mga paps, totoo pala yung may kasabihan na pag ang pusa daw at tumawid sa daan, mayroong mangyayaring di maganda sa'yo. Yung time kasi na yon, yung araw na yon, mayroong dumaang isang pusa. Nagmadali yung pusa na tumawid sa harap ko. So naisip ko na agad yun, may mangyayari na di maganda sa akin. So yun yung nangyayari na hindi ko rin naasahan. Sabi ko okay lang, ganun lang talaga yung nangyayari sa pusa na yon. Pero totoo pala, kasi hindi ko rin naasahan na mangyayari sa akin yung makagat ako. So okay na lang, kahit papaano may nagpapaalala sa atin na mayroong hindi magandang mangyayari. Pero itong aso na to, grabe matindi. Abot niya ako. Grabe. Abot niya ako. Tapang. Tapang niya, delikado. Di ko napansin, biglang sumulpot yung aso na inabot niya yung braso ko. Wasak. Meron kasing parcel dito si Ma'am Hana, black black 49.22. Ingat kayo dito mga paps. Delikado. Buti na lang di pag-anong napuruhan yung braso ko. Yan po yung braso natin na kagat ng aso. Ayan, medyo gumaling na siya. Kinagat tayo noong September 24. So ngayon September 28. So 4 days, magpa 5 days na. So ganyan. So hindi tayo nagpaturok mga paps sa doktor. Marami pong nagsuggest sa atin na magpaturok. Mga family natin, sa mga kaibigan natin, pero hindi po tayo nagpapaturok talaga. Ayaw po nating magpaturok. Ayan. So meron naman tayong ginagamit para sa rabies. Tinatanggal natin yung rabies. Ayan, tuturo ko rin sa inyo yung pantanggal ng rabies ng aso. Pwede nyo gamitin sa mga naniniwala lang, pero sa hindi, di natin pinipilit yung mga hindi naniniwala. So sa mga naniniwala lang, pwede nyo gamitin ang pangtanggal ng rabies na yon. At kahit anong kamandag, ahas, pusa, daga, ayon unang yan, baga pwede natin gamitin agad. Pero hindi ko naman sinasuggest sa inyo na hindi kayo magpa-doktor. Nandyan din yung doktor para gamutin kayo,
pinag-aralan nila yan. Pero iba rin yung sa akin. Baga magkaiba lang din yung pamamaraan. Pero bago po nyo gamitin yung orasyon para sa kagat ng aso, magbadasal muna kayo ng Ama namin bilang pagpapaalam sa ating Ama na siya talaga yung manggagamot. Kaya gamitin natin ang dasal na Ama namin. Kaya dasal tayo ng Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Isang Ama namin lang, okay na yon. And then, isunod nyo na yung orasyon. Yan yung kasunod. Yun para sa nakagat ng aso, mga paps, mga mams. Ito yung pwedeng gamitin agad once na nakagat kayo ng aso. Pwede siyang ibanggit sa rosary. Pero kung wala kayong rosary, hanap kayo ng tubig. Ito yun sa tubig. Ihip nyo dito sa tubig yung salitang iset, itak, inatak, idios, Diyos, di Diyos. 3 beses nyo ulitin. Iset, itak, inatak, idios, Diyos, di Diyos. Iset, itak, inatak, idios, Diyos, di Diyos. Tapos sabay ihip sa tubig bago inumin. Isa pang pamamaraan, mga paps, mams, yung rosary. Sa rosary, iihip nyo ang salita na yon, yung iset, itak, inatak, idios, di Diyos, di Diyos. Iset, itak, inatak, idios, di Diyos, di Diyos. Iset, itak, inatak, idios, di Diyos, di Diyos. So, doon iihip nyo sa rosary. Ganito, yung rosary. Yan. Tapos pag ihip nyo dyan, ipindot nyo doon sa hinliliit na daliri, yung kalingkingan nyo. So ganyan, sa kalingkingan nyo, ipindot nyo sa kalingkingan. Ito dito sa kalingkingan, idikit nyo dyan sa kalingkingan. So ganyan, sa kalingkingan, ipipindot nyo sa kalingkingan yung rosary dito. Yan, pag nyo, iset, itak, inatak, idios, di Diyos, di Diyos, ihip nyo. Iset, itak, inatak, idios, di Diyos, di Diyos. Iset, itak, inatak, idios, di Diyos, di Diyos. Pero dapat hindi nilang bigyasin. Kung gagamit na kayo ng orasyon, dapat hindi nyo na bigkasin, mga paps, moms. Isip na lang gamitin nyo. Yun ang tamang pagkagamit sa orasyon. So, ang doon, isip, itak, natak, idios, di Diyos, di Diyos. 3 beses, isip na lang. Tapos, nag-isip nyo ng 3 beses, ihip nyo ngayon sa rosary. Tapos, dito, susundot nyo dito sa kalingkingan. So ito masakit ito pag nakagat ka ng aso, kagat ka ng pusa, ahas. Ito ay masakit. Maramdaman mo yung sakit. Iiyak ka dito sa sakit. Grabe yung sakit. So dito sa kabila wala yan. Dito sa wala yan. Nandito lang siya sa physical na dito masakit siya. Sasakit yan. Meaning to say, umiepekto yun, tatanggalin niya yung rabies. So hanggang mawala na yung sakit, kahit itulak mo hindi na sa masakit. Pag masakit pa, huwag mo nung tanggalin kasi mayroon pang rabies yun. Pero kung wala na sakit, ibig sabihin
okay na wala na yung rabies. So yun pala tandaan. So dito nyo kung nasa area kayo, bigla kayo nakagat ng ahas. So ahas, anong makamandag, nakakamatay biglang yung mga masyadong makamandag na mga hayop, pwede nyong gamitin yung susi. Kagaya din ng rosary, iihip nyo dito sa susi. Ito kasi yung mga susi sa pang-spiritual, rosary at saka yung susi. Marami pa yan. Kaya lang ito yung madali natin gamitin. Mayroon tayong mga dala-dala ganito susi. So dito na lang sa susi yung mga walang rosary. Kaya ibang gamitin yung susi. Ihip nyo dyan yung salitang dinuro ko. Dito nyo ihip. Tapos pindot nyo dito sa kalingkingan. Nasa kalingkingan yung niyan, epekto. Dito siya. Pag sumakit yan, ibig sabihin effective yung nyo, salita ang ginamit, gumagana. Ayan. Pag masakit pa, huwag niyong tanggalin kasi hinihigop niya yung kamandag. Tinatanggal niya yung kamandag. So pag tumagal-tagal, wala nang sakit, ibig sabihin wala na yung kamandag, natanggal na. So yun mga paps, pang first aid nyo para hindi kayo madisgrasya agad sa mga kagat ng mga makamandag na hayop. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Naway makatulong ako sa inyo. Yan yung kagat ng aso. Yan, nililinis yan. Araw-araw lilinisin din yan. Gamitan nyo ng alcohol at saka bulak. Yan. Para yung sugat gumaling. Yan. Tapos pag unang kagat, pwede nyo lagyan ng bawang. Lagyan nyo yung bawang para yung rabies matanggal din. Pwede din yung bawang. Ayan. Linisin yan sugat nyo. Ito siya mga paps, 1 week na. So pagaling na siya yan na yun, pagaling na siya. Ganyan na yung nangyayari sa kanya. Tapos lagyan niya ng betadine. Parang lang, naglilinis kayong sugat. Ginagamot yung sugat kasi sugat yan yan yung tamang proseso sa sugat para gumaling. So iba naman yung sa pagtanggal ng rabies para mawala yung rabies. Yun yung gagamitin natin. Ayun na mga paps, ayun na, pang 8 days na siya, gumaling na yung kanyang sugat, napatunayan na natin na gumaling na. So far, sa 8 days, okay naman pakiramdam natin, araw-araw tayo pumapasok. So, yun lang tips ko sa inyo mga paps, kung pwede nyo gamitin agad kung kayo nakagat ng aso, ahas, anong mga makamandag na mga hayop, yun siya, nagagamit siya agad. So kung naman, libre naman kayo sa pera, marami naman kayong pera, pwede kayo magpa-doktor. 1,000 mahigit yata bawat turok. Yun ang pagkarinig ko sa So doon pa lang masakit na agad yung maramdaman mo sa bulsa. Hindi ka nga magkasakit sa pero yung bulsa mo magkasakit. Ilang araw mo naman trabahuin yun. So ganun mga paps, isang pamamaraan lang din yun. Nasubukan ko na rin kasi yon siya. May nagpa-check up na rin sa akin ng mga nakagat. So yun ang nangyayari, okay naman. Sa awa ng Diyos, ang Diyos din magpapagaling.
Hindi naman talaga ako yung nagpapagaling. Ang Diyos naman ang magpapagaling. Ang Diyos kasi ay salita at ang salita ay suma sa Diyos. Ang sabi sa Marcos, sabi ni Jesus, ang naniniwala sa akin ay bibigyan ko ng kapangyarihang makagawa ng mga himala. Sila'y magpapalayas ng demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o kaya makainom ng lason. At gagaling ang papatungan ng kanilang mga kamay. Gagaling. Ang Panginoong Jesus mismo yung nagsasalita niyan. Kaya yung mga salita na yun mga paps ay pinagkaloob din sa atin ng Panginoon. Yun lang, kailangan mo ng sumasampalataya sa Kanya. So maraming salamat, naway makatulong ako sa inyo sa paniniwala. Nandyan yung Panginoon natin. Wala pong nakatago sa Kanya. Alam niya kung anong nangyayari sa akin.